Sino at anong ahensya yung kailangan kakuntsaba para magkaroon ng ghost project? Kasi billion-billion po yan over X number of months. Idetalye po ninyo, is it from the project manager, engineer, hanggang saan po yan sa central office yung kailangan pong magkakuntsaba para may magawa kang ghost project po ngayon? Mr. Chair, allow me to answer po yung ganun. Kanina po, earlier I mentioned about the authority of the district, which is 150 million. So kung mapapansin nyo po, yung mga ghost projects na nakita sa Bulacan, I think, are all 150 and below. So ganito po yun. Ang isang proyekto po na being handled by the district are being prepared. The program of works are being prepared by the district. Sila po yung nagpe-prepare ng program of works, detailed estimates. At the same time, they are the ones bidding the project once completed na po yung mga datos na yon. Pag po ibinid po nila, sa kanila lang din po tumatakbo yung award. Sila lang din po ito. And then after award po, sila rin po yung nagbibigay ng notice to proceed. District engineer din po. And then after po nung notice to proceed, sila rin po yung nag-i-implement. Sila rin lang po, umiikot lang po sa district lahat yan. Hindi po kumbaga, may monitoring system po, but definitely, hindi po mamomonitor talaga kahit nga po QA yun na nasabi ko kanina, kahit po sinong ang project po ng DPWH ngayon sa, let's say sa alam ko 20,000 proyekto. So, we are undermanned when it comes to the central office. So, ang mangyayari po, pag po binid ng district, in-award, in-implement, may inspectorate team po yan. Sila rin po ang kukolekta. Ang dokumento po, sila na lang po pumipirma. Yusek, pakidetalya. Kunyari, anong posisyon? Yung DE, yung ADE, yung project engineer, yung contractor, yung monitoring. Sino pa ba? Tama ba itong sinabi ko? May kulang pa ba? Sino yung kailangan nag-connive or nagkaroon ng conspiracy para magkaroon ng isang ghost project? Kasi isipin nyo, ganun kalaking proyekto, ganun ilang buwan dapat yan, ilang tao yung nagpikit mata para magkaroon ng ghost project na completed at bayad na? Sa ibaba po, Mr. Chair, ang ibaba po niyaan are being handled by the project inspectors. So may project inspector pa po yan? Meron po yan. Okay. Yung pong project inspector and then the project engineer, they maintain logbook. May logbook po yan. So may fake na yung logbook nila? Everyday activities. At the same time, yung project engineers po na yon, meron po siyang materials engineer ng district. So materials engineer, meron project po engineer. Project engineer. May materials testing laboratory po yan. Pagka po... Iba pa yun? Meron po yan dahil na under po ng testing engineer, kumukuha po ng samples doon sa project. Iba po yung materials engineer sa testing engineer. Iba pa yun? Ay halos isa rin isang po tao lang yun. Meron po siyang tao sa field. Pero yung pong pinaka-happy po ng isang district is the chief of section po ng materials engineer. Siya po yun. Ngayon, materials engineer, project engineer, pagka po kukolekta ang isang kontratista, pipirmahan po nung project inspector, pipirmahan po ng materials engineer, pipirmahan po ng project engineer, tapos po, magkakaroon po ng inspectorate sa final payment. Meron pong inspectorate team ang district, consist of, dapat po mga chief of sections ito. Usually, 4 po yung chief of section. Chief of section, kailangan kasama rin sila dito? Kasama po dun sa mga pumipirma ng usually po, nung panahon ko po na ako'y isang assistant section chief, we were the heads of the inspectorate team. However, ang ko po ngayon, the normal practice will be the chief of sections po. Sila po yung mga inspectorate team. Sila po yun. Sila po yung bago po kumolekta ng 100%, sila po yung pumipirma lahat dito. Okay, so pagdating po sa central, meron po ba yung kailangan kasama sa central office para magkaroon ng ghost project? Wala pong yung binanggit ko po kanina, the district has maintained its autonomy with regards to projects 150 million and below. O kaya po yung project na in-implement nila, sila lang po within themselves. Okay. What about other agencies, Yusek? May mga ibang ahensya bang kailangang kasama rin para magkaroon ng ghost project? Ang pinag-aano ko po dito is that there is a resident auditor for every district. So COA po yan? COA po yun. At sometimes, if it's necessary, meron pong technical audit specialist yan na nag-inspection po randomly. At saka po by documentation, meron po dapat tumitingin sa COA dyan. Kasi nga po
I understand that in the case of Bulacan, merong ilang araw lamang kinukolekta na, which is very impossible for a project to be implemented in just a few days. Parang pipirmahan na kagad yung koleksyon. Mr. Chairman, just very, with the permission of Senator Bam, Yusek Bernardo, this is all good to hear. Magandang pakinggan. Pero sa totoo lang, kung kayo mismo bilang Yusek, kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Whether it's 150, whether it's 200, whether it's 250, if you're doing your job and not trying to, and not making money out of it, di ba? Ba't ka magtataka pa na ginagawa ng mga nasa baba? Sorry, but I just have to put that on record.